Okay, good afternoon mga kapandoy. Once again, welcome sa ating channel. At ngayon ay nandito tayo sa ating ginawang earth pan, na kung saan ay nakita natin na medyo malalaki na yung ating mga kinuha ritong isda, ay yung hito. Ngayon, bibigyan ko kayo ng aking natutunan regarding sa mga fingerlings, na kung saan ay mga talagang sabihin natin logi ako mga kapandoy, dahil nga doon sa mga unang vlog ko sinasabi ko na mga libo-libo yung namatay. Ngayon kapandoy, nakita ko na nung yung huling kinuha ko ay nilagay ko dito sa earth pan. Maganda yung kinalabasan, at sa almost 4 months nakapagbebenta na ako. Nasusorting ko, nakakakuha na ako ng malalaki, at sa katunayan nakakuha na ako ng 2 sa 1 kilo. Yung mga kapandoy, para hindi malugi, lalo na yung mga kasama natin dyan na nag-uumpisa at maramihan yung fingerlings na kinukuha sa kanilang mga concrete pan, yun na hindi practical mga kapandoy. Kahit nasabihin nating maliliit yan, nagko-consume sila ng oxygen, at kung marami sila, yung lack of oxygen mga kapandoy, malaking bagay yun para sila ay mamatay, yung tinatawag natin fish kill. At yung mga isda natin mga kapandoy, sensitive sila kapag nawawalan sila ng oxygen. Kailan ba nawawalan ng oxygen? Crowded. Pag na-crowded yung ating mga hito, at the same time yung concrete pan mo ay exposed pa sa sunlight, once na nag-init yung tubig mo, mawawalan na ng oxygen. So marami yung tumitingala, then marami na yung namamatay. Yun yung mga tinatanong ng mga kasama natin dati, na bakit maraming namamatay. Hindi nila alam na ang tubig na mas malamig sa amin ay mas maraming content na dissolved oxygen. Compare mo doon sa medyo umiinit na, wawala na yung ating nawawala na ng oxygen. Sa kung marami yung fingerlings mo, kakaroon yung maramihang patay. Ngayon, paano mo malalaman mga kapandoy na gano'n? Gamitan natin ng thermometer, or kahit nakapain mo lang, kung talagang maligamgam yung mga isda ay mawawalan ng oxygen. Di nyo ba naalala, maraming binabalita sa TV na nagkaroon ng mga fish kill. Saan ba nagkakaroon ng fish kill mga kapandoy? Di ba sa panahon ng tag-init, maraming malalaking bangus, dahil nga kakulang na sila ng oxygen, at ang dissolved oxygen sa tubig ay nawawala kapag umiinit. Ngayon, paano natin ma-increase? Paano natin maagapan yon? Kung mayroon tayong source of na tubig, dagdagan natin, or para ma-replace, lumamig siya, yung tubig na nanggaling kung na-defill man yan ay magkakaroon ng oxygen, makasurvive yung ating mga alaga. Doon ang nangyari sa akin mga kapandoy. Yung una na dinala ko rito na 5,000, naging 1,200 na lang, dahil nga at later nung hapon na, nung kapain yung tubig ay talagang maligamgam. So ngayon, nung nilagay ko sa earth pan, lahat ng nisalin ko rito ay wala akong nakita na nagkaroon na siya ay namatay. Mayroon pa isa siguro yung may dating may sakit na. At yun ay kinaigihan ng earth pan, lalo dito sa akin may bukal. Ano pa ang tinitignan natin mga pandoy, yung mga bago natin mga kasama dyan na nag-umpisa gusto sa fingerlings, isa pa yung pH level niya. Yung pH level mga kapandoy, meron mga aparato para i-monitor yung acidity ng tubig. Dapat ito ay naglalaro lang ng 6 hanggang 8.5, 6.5 to 8.5. Dapat nandun lang mga kapandoy. Kung hindi, kakaroon ng problema sa ating mga fingerlings. At kung ang mga fingerlings malata nyo na mahinang kumain, kung masyado ng acidic na yung tubig mo, at the same time mainit, yung mga fingerlings mo nandun na lang sa ilalim na gatang. Sa pang-consider natin mga pantoy, na experience ko rin to, yung fingerlings is sensitive din sa malamig. Ibig sabihin, pag malamig, dahil nga wala silang kaliskis, hindi rin mamamatay din yan. Hindi sila makakilos, parang napipli sila. Meron akong nakuha dati na 1 to 2 inches na fingerlings, nagkamatayan. Pero may mga nahalo na malaki, yun nakasurvive. Pero nung hawakan ko yung tubig, parang yelo naman. So temperature is napakahalaga na
i-consider natin sa ating mga concrete pan. Dapat mayroon tayo kaagad na tubig na pamalit. Pag nabawasan ng oxygen, alam mo na paano ba manano. Yung iba kasi naglalagay ng aerator eh. Yung ibiga dinadagdagan ng tubig, yung pounds ng tubig. Pwede rin mga kapandoy, kung may electric fan kayo, pwede yung tutukan din ng electric fan at makakatulong din yon para madagdagan ng oxygen yung ating tubig. Pero yung paggalaw, yung paggalaw lang ng tubig ng tubig sa concrete pan ay nangunguhanan ng oxygen yon. Pero yung mga gumagamit ng aerator, ito yung isa rin na i-consider mga tatamlay din yung ating mga isda. Yung iba dyan magtitingalaan din dyan kung sobra ng oxygen. Paano natin malalaman mga kapandoy na sobra yung oxygen na nandun sa ating tubig sa fish pan? Makikita nyo mga kapandoy yung mga isda titingala na parang akala mo ay walang oxygen. Then at the same time yung tubig makikita natin nagbabubbles yan. Nagbabubbles na parang malakit yung ano nun. Ibig sabihin yung bubbles niya pinakawala na ng isda. Dahil nga hindi naman nila kailangan ng sobrang oxygen. Pag ganoon ang nakita ng mga kapandoy at tama naman yung tubig, ang gawin natin, magbuhos tayo ng ng ating aerator or patayin natin yung aerator at makikita nyo sisigla. Ano ba yung tamang, paano natin masasabi na tama o ano na yung dissolved oxygen? Yung dissolved oxygen mga kapandoy, pinapakita rin kung tama doon sa karakter ng mga isda. Ano ba yon? Yung isda mo dapat masiglang kumain. Pag masigla silang kumain, ibig sabihin tama yung oxygen na nandun sa pan mo. So yun mga kapandoy, yung mga kasamaan natin dyan na nagsisimula, napakahalaga na bantayan natin yung temperature ng ating tubig sa concrete pan. Yung ammonia level na sinasabi, isa rin yun. Dahil nga yung sabi feeds, yung di nakakain, tinatain nila, isang consideration yon. Pero kung titignan nyo mga kapandoy doon sa mga earth pan, yung sa mga creek, nakikita nyo na talagang mabaho naman yun pero nakasusurvive ang ito. Ang isa talagang tinitingnan natin yung oxygen content, dissolved oxygen na kung mas maraming kang fingerlings, prone ito sa pagkamatay dahil nga mag-aagawan sila doon kung ano yung content ng oxygen. Pwede ang natin, kung tinitingnan nyo pandoy, kung mapasyal kayo sa mga hatchery, makikita nyo na doon sa mga fingerlings nila mayroong continuous flow ng tubig. Ang flow ng tubig papatak, nag-perform ng bubble sa babaw, gumagalaw yung tubig, ibig sabihin may sapat na oxygen. Pero once na nagputol ka doon, titingala yung ating mga fingerling. Sana mga kapandoy, mayroon tayong natutunan. At once more, yung mga hindi nakapag-subscribe, please subscribe. Din subaybayan nyo kung ano ating ginagawa sa lugar ito. Sa susunod na ating mga video, bibigyan ko ng update sa kalagayan ng mga hito na nandito, kung gaano na sila kalaki. So once again, magandang hapon.